Marami ako nakikitang questions, marami nagpapanik, panic attack, nervyos. Feeling nila parang mamamatay na sila. Alam na alam ko itong panic attack eh. Meron ako nito dati. At siguro mga nakalampas na ako sa 20 or more panic attack. So, ganito ang panic attack. Pakita natin. Ito mga ilan sa mga sintomas. Yan o, na susuka, kumakabog dibdib, pinapawisan, nanginginig, namamanhid. Nervyos siya eh. Pero ibang klaseng nervyos para sobrang nervyos. Ito yung criteria ng mga doktor kung may panic o wala. So kung meron kang 4 dito, 4 out of 13 may panic attack na. So pag may 4 na check, isa-isahin natin. Malakas ang kabog ng dibdib, 1 point yan. Pinapawisan, nanginginig, 1 point na rin yan. Bilang kayo kung naka-4 na, nahirapan huminga, parang na choke, masakit ang dibdib, nasusuka, nahihilo, ito unsteady, lightheaded, parang matutumba, iba yung pakiramdam, parang nanlalamig, namamanhid ang kamay at paa. Ito po, magandang symptom to, nararamdaman ko to, derealization. Feeling mo parang wala ka dito sa lugar, wala ka sa mundo, nasa ibang lugar ka ba, nananaginip ka pa. May ganyang feeling, depersonalization, parang wala ka sa sarili mo. Okay? Hindi ka naman galit, hindi ka galit eh, wala kang inis dito, ano ka lang eh, takot lang talaga. Number 12, feeling mo parang masisiraan ka ng bait, mawawalan ka ng control sa gagawin mo. Number 13, takot na mamamatay. So, kung meron kayong 4 sa 13, marami sa nagpapanik, karamihan dito, meron sila. Yan po ang panic attack. So, bukod dito, meron akong malalim na explanation na nakikita ko, wala to sa mga notes Wala to sa mga tinuturo sa Google. Ang panic attack, feeling ko kasi, parang yung utak natin, namamali ng daan. So, dapat ibabalik mo sa anong maling daan. Let's say, meron nag-utos sa'yo, ito gagawin mo, 10 project. Ito gagawin mo, 3 project. So, unti-unti napupuno ka, hindi mo magawa. Ito gagawin, may problema dito. So, ang mararamdaman mo, mamaya na lang, dahil sa dami ng, meron ka mararamdaman na kakabog yung dibdib mo, o papawisan ka. Tapos sasabihin mo, bakit kumakabog to? Ano kaya to? Diba, nananahimik ka. Mamaya, kakaisip-isip ka sa kabog, kakabahan ka na. Parang ano kaya to? Heart attack na ba? Mamamatay na ba ako? Pag kinabahan ka, yung kabog, lalong kakabog, lalong mamamanhid, lalo ka matatakot. So, paikot-ikot yan. Takot, lalo kakabog, lalo papawisan ng kamay. Hanggang mamaya, sasabihin mo, lumalala na, hindi ko na kaya, mauubusan na talaga ako, mamatay na ako. So, pag umabot sa ganun peak, meron siyang peak May peak siya, minsan 5-10 minutes, yung sobra-sobra ka ba. Doon ang, para sa akin, medyo delikado. Huwag kang gumawa ng kahit anong bagay, huwag kang mag-drive, huwag kang basta, para sa akin, pinamanda, relax lang, upo lang. Kung nakikinig kayo sa akin, nagpapanik kayo, upo lang. Walang gagawin, walang tatawagan, upo lang. So, pag umupo ka, mamaya mawawala na yan. Okay? Sundin nyo lang to. After this video, wala na yung panic attack. Ito yung mga simpleng tips na tinuturo ng iba. Ito po, deep breathing, meditation, distract, makinig sa music. Pwede, pero hindi siya ganun ka-effective. May tulong konti. Meron ako tuturo sa inyo mas effective para sa akin. Yung deep breathing, okay na yun. So, upo kayo, hinga kayo ng, bilang kayo ng 1 to 5 yan, hinga. 1, 2, 3, 1,004, 1,005. Tapos pigil lang 4 seconds. Tapos exhale, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mas gusto natin, medyo hold at matagal ang exhale. Ayaw mo yung mabilis ang hininga. Ayaw mo yung, kasi lalo mabilis ang hininga, hindi maganda, magkakagulo yung carbon dioxide mo. Lalo mamamanhid ang kamay, ang bibig ng iba tumitigas pa Ayaw natin yung gusto mo mabagal pero malalim. Malalim, mabagal, tapos exhale. Patagal na patagal. Hayaan mo siya kumabog. Kung kumakabog yung dibdib mo, parang may earthquake, hayaan mo lang siya. Basta hinga ka lang, mabagal. Kinig ka lang dito sa akin.
Itong trick, pwede ito. Maghanap ka na isang bagay na pwede mo tignan. Tignan mo yung relos. Okay? Tingnan mo lang. O, tingnan mo yung isang gamit. O may building doon. O, tingnan mo lang sandali. Tingnan mo anong kulay, anong hugis. Ibig sabihin, yung utak mo, imbis na magpanik na mamamatay na ako, wala na ako pag-asa, delikado, nadidistract ka eh. Tingnan mo yun. O, ano itsura ng building? Ano itsura ng cellphone? Anong itsura? Bakit may gas-gas? So, ibaling mo, iikot mo yung utak mo eh, sa isang walang kabagay-bagay. Isa pa, pwede mo gawing picture a happy place. Minsan kasi mahirap na to, isip ka na isang bagay na masaya, masayang alaala, pero ito kasi ini-imagine mo pa eh. Kung kaya mo, pwede rin yon. Meron kang bakasyonan, isipin mo na doon ka, pwede rin yon. Kung mag-work sa'yo, try mo to. Medyo, hindi naman delikado yung panic attack. Kadalasan, hindi naman delikado, hindi siya heart attack. Pero para sa may panic attack, talagang kala mo end of the world na. Ito, meron akong tableta na binibigay. Ito, very effective to eh. Pag uminom ka nito, siguro 15 minutes, tanggal na yung panic. Sabi ko nga lagi, kung 4 na problema iniisip mo, pag ininom mo to, 2 na lang ang problema mo. Ang problem lang dito, mahirap kunin, mahirap i-prescribe, special prescription, hindi pwede. Kahit doctor nga, hindi nga pwede. Kailangan may S2 license pa. Ako may S2 license eh. So, S2 license, yellow prescription pad. Ito na yung mga gamot na binibigay namin. Bromazepam, Lexotan, 1.5 mg. Half tablet lang nito, okay na eh, tanggal na eh. Yung mas luma, Valium, yung iba, Saynor. Pero mahirap lang makakuha. Ang isang trick ko, kung madalas kayo magpanik, pareseta kayo sa doktor, kahit 1, 2 tableta. Tapos yung tableta, si Doc Lisa sa bag niya meron lagi. Pwede ilagay mo lang sa bag mo. Pero pinakamaganda, wag mo na lang inumin. Parang security blanket lang, ay, andyan yan. Just in case kailangan ko, nandyan yan. Diba? Pero hindi ko na lang iinumin. Hindi naman talaga siya masama, pero ayoko lang maging dependent kayo na asa kayo lagi. Pero hindi naman masama to. Pwede inumin once, twice a day, 2-3 times a week, walang kaso hanggang mawala yung panic. Pero minsan, basta nandyan lang, kalmado ka na eh. So yun, 15 minutes, mawawala. Meron ako sariling technique eh, para mawala yung panic. Baka makatulong to sa inyo ah. Dapat i-control nyo yung utak nyo eh. Number 1, this is just fear. Takot lang yan. Wala kang sakit, takot lang yan, hindi yan serious. Ipasok mo yan sa utak mo. Sabi ni Doc Willie, kadalasan wala yan eh. Kasi kung heart attack o stroke, siyempre ibang sintomas nun eh. Number 2, hanapin mo yung source ng problema mo. Kailangan mo ma-identify. May project ba na ayaw mo? May tao ba talagang inis na inis ka? Hindi mo masabihan, napipilitan ka lang, baka boss mo. Saan ka inis? Meron ka bang pinapagawa sa'yo na deadline in 3 days na doon ka talaga ano yun eh? Identify mo. Pag na-identify mo na yung source, number 3, pwede ka na mag-no. Pwede ka mag-no. Sabi mo sarili ko, ayoko na yan. Di bali na malugi, di bali na walang kita. Hindi ko na kaya eh. So, no na. Pag nag-no ka, mawawala yung stress mo. Pwede mo i-cancel yun kung ano man yun. Kung hindi ka maka-no, pwede ka kumuha ng kaibigan, asawa ka, mag-anak, patulong ka sa kanya. Kaya may malaki kang project, ito kinaka-stress. Sabi mo, Mrs. Honey, baka pwede, ikaw na lang, ha? Ikaw na lang kumausap dito sa meeting. Ikaw na lang muna gumawa, pasensya na. Pwede yun eh. Pag napasa mo na sa kanya, medyo kawawa siya, napagod siya. Bayaran mo na lang sa ibang araw. Napagod siya, pero at least pag napasa mo, ang sarap ng feeling. Kasi Doc Lisa, madalas ko pasahan yan eh. So, pag napasa mo, tanggal na yung problema mo. Naka-no ka na, wala ka ng commitment, wala ka ng kakatakutan. Tapos number 5, ito lang gagawin mo sa mga nagpapanik, upo lang kayo sa bahay, higa lang kayo sa bahay, at do nothing. Wala kang gagawin. Wala kang susulatin, gagawin, huwag kang magdi-decide. Mamaya, may pamigay mo lahat ng gamit mo kasi feeling mo mamatay ka na. Pero hindi. Mga 30 minutes, makikita mo, mababawasan na yung pawis, mababawasan na lahat, gaganda ng pakiramdam mo, kalmado ka na. Ganun lang yun eh. Dumadaan lang siya kasi yung katawan mo parang naglabas ng
epinephrine eh. Naglabas siya ng fight or flight eh. Tapos pag nawala na yung epekto, papawisan ka, medyo pagod, tapos okay na. So, merong mga pagkain, nakakatulong. Chamomile tea, amoy mga orange, massage, may tulong konti. Pero yung mental tips na tinuro ko mas effective para sa akin. Ito po, tinatanong to lagi sa akin, kaya ako nga ginawa tong video eh. Parang habang buhay ba to, Doc? No. Number 1, pag may panic attack ka, habang tumatanda ka, pahina ng pahina ang panic attack. Pag bata ka, 20, 30, isip mo, end of the world na, wala na kang pag-asa. Pero kung matanda ka na, magsi-senior citizen ka na, nagpapanik ka pa, parang alam mo na yan eh. Di ba? Nakakasawa na eh. Ulit na naman tayo. Di ba? So, kaya mo na siya. Di panic. Kung panic, di opo. Wala namang kabagay-bagay yan eh. So, nasasawaan din yung panic attack na yan. So, intay-intay lang. Number 2, yung mga may panic, usually mas healthy, mas health conscious sila. Mas honest sila. Mahirap pag sinungaling kung may panic. Number 3, be nice to people, do good. Pag gumagawa ka na mabuti, very helpful ka, may tulong rin yun eh. May tulong sa conscience mo na babawasan yung panic. Yung mga charity work, sa akin nga, malaking tulong yan. Mga depressed charity work. Magdarasal para sa sarili mo, para sa iba. Tapos may mga healthy pagkain. Okay? So, sana napanood nyo itong video at I'm sure na wala na yung panic nyo, di ba? So, pahinga lang. Meron niyang source eh. Tapos, ayusin mo lang konti yung buhay mo. Huwag ka lang aabot doon sa level na nafe-feel mo na parang aabot ka na doon eh. Pag umabot ka na doon, di magbawas ka na ng trabaho. O magpahinga ka na. Kinig ka ng music. Malaking tulong din yung music. Yung mga pamparelax. So, salamat po. God bless po. Sana nakatulong tong video. Share po natin para makatulong sa ibang taong may panic attack.